Matapos bumulusok ang Philippine Stock Exchange Index sa pagsisimula ng linggong ito, tila nakabawi matapos pumalo ngayong araw ng mas mataas ng 128 points. Gayunman humina ang piso kontra dolyar. May report si Bernadette Reyes. Muling nabuhayan ng loob ang stock traders matapos mayanig ang stock market nitong mga nakaraang araw. Kanina kasi, nagsara ang Philippine Stock Exchange Index o PSEI ng mas mataas ng 128 points. Umaasa ang mga traders na ito na ang simula ng pagbawi ng PSEI matapos bumaba ng kabuuang 741.52 points noong Lunes at Martes, ang pinakamalaking pagbaba ng index sa loob ng halos 5 taon. Paliwanag ng mga stock market analysts, maaaring inilipat ng mga namumuhunan ng pera nila sa ibang bansa. Re-repatriate na lang nila muna yung pera sa US, tas baka, let's say, pag tumaas ang interest rates doon, imbis na isusugal mo pa sa stocks na pwedeng bumaba yung presyo bukas, bibili ka na lang ng bonds na mas mataas ng interest rate. Nagbentahan sila dahil umakyat yung gumanda yung ekonomiya ng Amerika. So normally, gagawin nila, magte-take profit sila dito, ibabalik nila yung pera nila sa Amerika. At hindi lang yun nangyari sa Pilipinas lang, nangyari din yun sa iba-ibang markets throughout Asia. Nakakabilib pa naman ang naging pag-arangkada ng stock market nitong taon nang ma-break nito ang record at sunod-sunod na nagtala ang PSEI ng all-time high. Pero mula nang umabot sa intraday record high na 7,403.65 points noong May 15, bumulusok ang PSEI noong Martes. Bagamat mas mataas pa rin ang PSEI kumpara sa pagsisimula ng taon, may nagtatanong, tapos na raw ba ang bull run? It's still possible to end the year at 7.4 but it will depend on triggers like if Moody, mag-upgrade ulit yung Moody or yung mga ibang mga companies natin maglabas ng mga mas magaganda pang earnings over the third and fourth quarter. Dahil sa nangyaring paglabas ng dolyar sa bansa, bumaba sa 43 level ang piso kontra dolyar. Huling sumampa sa 43 level ang piso kontra dolyar noong June 8, 2012. Ngayong araw nagsara ang piso sa 42 pesos at 81 centavos. Dahil sa paglakas ng dolyar, lumalaki ang halagang naipapadala ng mga OFW sa Pilipinas. Pero nagtataas naman ang presyo ng mga imported na produkto. Kung masyado tayo mag-depreciate, halimbawa, di tataas din yung pump prices ng gasolina dahil imported naman yan lahat eh. Sa forecast ng ilang analyst, maaaring maglaro sa 40 hanggang 43 level ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong taon. Ayon sa ilang ekonomista, ang mahalaga raw ngayon makahikayat na mas marami pang mamumuhunan sa bansa. What's more important nga is to make sure na that the investment environment is there, no? For yung sinasabi natin kanina, yung mga real investments, the ones that are investments on the ground talagang in the form of new businesses, new factories, no, better infrastructure. Bernadette Reyes, GMA News.